Huwag kayong nalilinlang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Ano yung tinawag niya kay ano? Kay Sara nung una, unimportant. Tapos kanina, ano yung tinawag niya? Ang simple mang insulto eh. Una, unimportant. Tapos waste of time. Storm in a teacup. Tapos ngayon, walang kwenta. Sinopla eh. Dinurog. Sopla. Wasak na wasak si Rodrigo Duterte sa ating militar. Lalo-lalo na kanina nung nagsalita si PBBM sa militar. Kanina ng hapon, nagpunta si PBBM sa Solcom, Southern Luzon Command. At binisita ho niya ang ating mga military doon. Usually sa Southern Luzon Command, ang mga kalaban nila kadalasan, mga NPA. CPP, NPA. Sa Solcom. Kasi nga, usually, if I'm not mistaken, karamihan ng NPA ngayon, nasa Southern Luzon na lang talaga. Bicol Region, Mindoro, yun, karamihan. So, nandun kanina si PBBM. Pero, bago natin puntahan yun, balikan ho muna natin yung pinagsasabi ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi, napaka-importante ho mga kotsero na maintindihan natin kung saan nanggagaling yung sinabi ni Presidente. Eto ho yun. Nung isang araw ho, November 27, 2024, nung isang araw, si Digong, si Rodrigo Roa Duterte, sinabihan ho niya ang ating military na mag-aklas na sa Pangulo. So, may malaking problema ngayon si Digong. Pinag-usapan natin yan, di ba? Sabi ko, nung pinag-usapan natin yan, nabanggit ko ho sa inyo na this is borderline inciting to sedition, if not inciting to sedition itself. Umiiwas si Digong dun sa umiiwas si Digong na sabihin na magkudeta, etc. Bakit niya iniiwasan yun? Kasi syempre ayaw niyang ma-associate sa krimen ng rebellion. Kasi kapag nagsabi ho siya na magkudeta na kayo, o di isa na siyang rebelde. So, iniiwasan niya yun nung tinanong siya. Kung kayo ba ay nagtatawag ng kudeta? Anong sinabi niya? Hindi yun ang sinasabi ko. Pero sinasabi ko lang, ang mga militar dapat protektahan na ang konstitusyon. Yun. Iwas nga naman siya doon. Kasi wala yung actual act of calling for a rebellion. Umiiwas pusoy ang Rodrigo Duterte. Pero in essence, yung pinatutungkulan ng kanyang mensahe ay wala nang iba kung hindi kudeta. Yun ang essence ng kanyang sinasabi. There's no other way to interpret it. Wala akong ibang paraan para i-interpret ang kanyang mga sinasabi. Ang sinasabi ho niya, fractured na ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya dapat mag-aklas na ang mga militar. Yan sinabi niya sa press con eh. Sabi, you can't go to the Supreme Court because it's a long process. You can't trust the Congress. Romualdez is under Marcos's helm. Everything is now up to the military if they want to continue serving a president who he alleges is addicted to illegal substances. How does the military protect the Constitution? By protecting a drug addict president? If you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. It is only the military who can correct it. Ang tanong ko lang, sabi niya, sa military is hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Yan ang sinabi niya. So ngayon mga kotsero, basically sa Tagalog, ano ang gusto niyang sabihin? Huwag na tayong pumunta sa korte. Huwag na tayong mag-intay ng eleksyon. Tanggalin na natin yung presidente. Yun ang sinasabi niya. So, hindi ho niya, kapag sinabi mo na, hindi, seditious yung sinabi ni Digong. Sabihin niya, anong seditious sa sinabi ko? Sinabi ko ba na magrebelde sila? Hindi. Di ba lusot siya? Pero mga kotsero, at the very least, papasok siya sa inciting to sedition. Gusto ho nilang puwersahin ng martial law. Gusto ho nilang itulak ulit na magkaroon ng martial law. Hindi lang ho sa isang lugar, kundi sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi yun lang ho ang tanging paraan para mapagtakpan ang kwentuhan, ang usapan tungkol sa pagnanakaw ng mga Duterte at ang pagpatay ng tao ng tatay niya. Ito sabi ni Presidente, Marcos to military, do not be deceived by political noise. Ayun, no? Huwag kayong huwag kayong magpabola sa ingay ng politika. Yun ang sinabi ni Presidente. Yun ang sinabi ni Presidente. Ito yung sinabi niya kanina
sa SOLCOM, Southern Luzon Command. I'm very happy to be able to see this, and I'm even happier to be able to note that your successes, maganda ang inyong performance sa inyong trabaho. Keep up the good work. And we in the civilian government are completely behind you. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang mo ba ng kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Kaya, huwag ninyo, pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahanin ninyo, what is my mission? What is my mission? Your mission is to defend the people and the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. Basta't maliwanag sa pag-iisip natin, we have the same mission. I do it from the civilian end, kayo sa military, police end. Pero pareho ang mission natin. Let's keep that mission clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Ay, madali yan sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Keep up the good work. Well done. Congratulations. Ano sinabi ni Presidente kanina? Hindi Walang kwenta? Walang kwenta daw? Tama ba? Pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang mo ba ng kwentang bagay? Ano yung tinawag niya kay Sara nung una? Unimportant. Tapos kanina, ano yung tinawag niya? Ngayon, walang kwenta naman. Tatlo yan eh. Pangatlo na to eh. Yung una, walang kwenta. Yung una, unimportant. Tapos pangalawa, storm in a teacup. Waste of time daw. Tsaka storm in a teacup. Ayun. Tapos ngayon, walang kwenta naman. Doon kayo makikinig sa walang kwentang bagay, guys. Ang simple mang insulto eh. Una, unimportant. Tapos waste of time. Storm in a teacup. Tapos ngayon, walang kwenta. Kamusta kaya mga DDMs ngayon? Uy, walang kwenta daw si Digong. So yun ang sinabi ni Presidente. Walang kwenta daw yung mga pinagagagawa ni Sara, walang kwenta daw yung mga pinagagagawa ni Digong, etc. etc. Although ako personally, hindi ako agree dun sa kanyang statement kanina na huwag ituloy ang impeachment. Kasi nga mga kotsero, iniisip ko lang naman, paano pag may ginawa talaga si Sara? Paano pag matuloy ang plano ni Sara na ipapatay ang Presidente? My goodness, ang Presidente natin, si Sara Duterte. Nakakatakot yun, guys. Imagine, Presidente mo si Sara Duterte. Ako, bihira lang ako matakot, pero kapag si Sara naging Presidente, matatakot ako. Alam niyo kung bakit? Babalik tayo in China. Siguradong papasukin na tayo ng China. Kasi, nung una, hindi sila nagwagi or nahirapan sila makapasok nung una. Pero ngayon, sisiguraduhin nila na may foothold na sila sa Pilipinas. Sisiguraduhin nilang lahat yan. Una. Pangalawa, magiging diktadura na naman ang Pilipinas. Kung nakasurvive tayo ng unang 6 na taon ni Rodrigo Duterte, baka dito sa pangalawang Duterte, hindi tayo makasurvive. Baka mamaya, makita na lang natin ang isa't isa. Oo, makita nyo na lang ako, meron akong karatula, sabihin, wag tularan, anti-DDS. Baka mawalan na tayo ng free speech. Kasi alam nyo mga kotsero, para sa mga DDFs na to, ang kalayaang magsalita, exclusive lang para sa kanila. Pwede ka lang magsalita kung pupurihin mo si Digong. Pwede ka lang magsalita kung wala kang sasabihing masama sa mga Duterte. Yun lang ang free speech. Hanggang dun lang ang free speech. Pero pag pupunahin mo ang mga Duterte, hindi. Oo, hindi pwede. But anyway, nagsabi na rin po ang NBI. Iimbestigahan na rin doon na si Digong dahil dyan sa mga statement niya. The National Bureau of Investigation or NBI might issue a subpoena against our former leader. Justice Undersecretary Jesse Andres said the NBI summoned Duterte may summon Duterte for his previous call for the military to turn against President Bongbong Marcos. The NBI is continuously monitoring the former president's statements. Duterte's daughter, Vice President Sara Duterte, is expected to go to the NBI today to explain her previous statements against Marcos. So yun nga. So arestuhin na rin. Baka ipapasupinan na rin si Digong. Balikan natin yung kwento doon sa teacher. Ito ho yun eh. NBI arrests teacher who posted about reward to kill Duterte. Ano? Alala nyo yun?
Alala niyo yan? Kawawa nga yan. Teacher lang yan, hamak na teacher. The National Bureau of Investigation said on Tuesday, May 12, that it arrested a 25-year-old teacher who posted on Twitter that he will give a 50 million reward to the person who will kill President Rodrigo Duterte. Yan. Yan, matindi yan, Papatayin daw niya si Digong, magbibigay daw siya ng 50 million. Hindi naman sa pagmamaliit natin kay Kuya, pero ito ba ang mukha na may 50 million? Alam ko ang alam ko na naging parte ng DepEd na may 50 million si Sara Duterte lang.